Hinihiling kong tayo tumayo at damhin ang presensya ng Panginoon na pangungunahan ni Binibining Lea. Maraming salamat, Binibining Lea. Maligaya at magandang umaga, klase! Bago kayo umupo ay siguraduhin nakahanay ang inyong upuan at malinis ang paligid. Kalihim, may lumiban ba sa ating klase sa araw na ito? Mabuti, hiling kong manatili ang inyong bilang hanggang matapos ang taong ito. Noong nakaraang araw klase ay ating ang tinalakay ang isang alamat na pinamagatang ang daragang magayon. Ngayon, sino maaari makapagbubuod ng ating tinalakay na nakaraang araw klase? Subukin mo nga, Ginoong Dwight. Mahusay, Ginoong Dwight. Bago nga tayo magpatuloy sa ating talakayan sa araw na ito, ay magkakaroon tayo ng isang gawain. Ito ay tatawaging Pigpas Puzzle. Subalit mahahati sa dalawang grupo ang bilang ng klase. Ang pagbibilang ay magsisimula kay Binibining Geraldine. Ang unang grupo ay mananatili sa kanang bahagi ng silid, samantalang ang ikalawang grupo ay mananatili sa kaliwang bahaging silid. Nasa kanya-kanya na ba kayong grupo, klase? Kung gayoy, makinig ng mabuti para sa mechanics ng laro. Una, kayo lamang ay mabibigyan ng 5 minuto para matapos ang Pigpas Puzzle. May 5 salitang kailangan hulaan ng bawat grupo. Ikalawa, ang bawat salitang mahuhulaan ay may katumbas na 2 puntos. Ikatlo, kung sinong unang grupo ang unang matatapos ay siyang magkakaroon ng karagdagang 5 puntos. Ikaapat, gawing gabay ang mga larawan at mga pantig at mga letrang inyong makikita sa bawat bilang upang mahulaan ang salitang tinutukoy. Ikalima, ang kategoryang inyong huhulaan sa bawat salita ay tumutukoy sa katangian ng tao. Maliwanag ba, klase? Ngayon, narito na ang Pigpas Puzzle na inyong sasagutan. Ang Set A Pigpas Puzzle ay sasagutan ng unang grupo, samantalang Set B Pigpas Puzzle naman ay sasagutan ng ikalawang grupo. Handa na ba kayo, klase? Kung gayon, ang inyong oras ay magsisimula na. Tapos na ang inyong oras, klase. Ang unang grupo ang siyang nauna. Kaya naman, maaari niyo nang ipresenta ang inyong kasagutan. Mahusay! Base nga sa inyong mga kasagutan, lahat ng mga ito ay tama. Kaya naman, kayo ay magkakaroon ng 10 puntos. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang grupo. Mahusay! Kaya naman, lahat ng inyong mga kasagutan ay tumpak. Kayo ay magkakaroon ng 10 puntos. Palakpakan ang bawat isa, klase. Sa inyong tingin, klase, base sa mga katangian ng leader, ano kaya ang magiging resulta kung maling leader ang inyong pinili? At ano rin kaya ang magiging resulta kung tamang pinuno ang ating pinili? Subukin mo nga, Binibining Lea. Mahusay, Binibining Lea. Kaya naman, klase, matuto tayong pumili kung sino ang nararapat na mamuno sa ating pangkat o organisasyon na ating kinabibilangan. Huwag sana tayo magpadala sa kanilang matatamis na pangako, pagkus atin sanang kilatising mabuti kung sila ba ay karapat-dapat na mamuno sa organisasyon na inyong kinabibilangan. Isa nga sa pinakamahirap na tungkulin ay ang pagiging isang leader. Kaya kung walang tatayo bilang isang leader sa isang organisasyon, maaaring ito nga'y maging magulo o walang kaayusan. Gaya nga ng sabi ko kanina, klase, lahat ng inyong mga kasagutan ay tungkol sa mga katangian ng leader. Dahil sa oras na ito, ang ating tatalakayin ay mayroong kinalaman sa pamumuno. Atin nang babasahin ang kilalang kwentong bayan ng Maguindanao na pinamagatang si Usman ang alipin na muling isinalaysay ni Arthur Casanova. Bago tayo magpatuloy ay ating hanapin ang mga kasalungat na salitang mayroong diib sa pangungusap. Dumako na tayo sa unang bilang. Matapang, malakas, mataas, at kayumanggi ang binatang si Usman. Uulitin
matalino, matapang, malakas, mataas at kayumanggi ang binatang si Usman. Ang salitang may diin ay kayumanggi. Narito ang iyong pagpipilian. A. Madilim, B. Magwapo, C. Maitim, D. Maputi. Uulitin ko. A. Madilim, B. Magwapo, C. Maitim, D. Maputi. Subukin mo nga, Ginoong Dairon. Mahusay, bigyan ng isang bagsak. Ang tamang sagot sa unang bilang ay letrang B. Ngayon, dumako na tayo sa ikalawang bilang. Nais ng sultan na maglaho sa kaharian ang lahat ng binatang makahihigit sa kanyang kakisigan. Uulitin ko, nais ng sultan na maglaho sa kaharian ang lahat ng binatang makahihigit sa kanyang kakisigan. Narito ang iyong pagpipilian. A. Manatili, B. Mamasyal, C. Mamalagi, D. Mamuhay. Ulitin ko, A. Manatili, B. Mamasyal, C. Mamalagi, D. Mamuhay. Subukin mo nga, Ginoong Ramil. Mahusay, bigyan ng isang bagsak. Ang tamang sagot nga sa ikalawang bilang ay letrang C. Ngayon, dumako na tayo sa ikatlong bilang. Gumawa ng paraan ang magkasintahan upang makalaya mula sa bilangguan. Uulitin ko, gumawa ng paraan ang magkasintahan upang makalaya mula sa bilangguan. Ang salitang may diin ay makalaya. Narito ang iyong pagpipilian. A. Manatili, B. Nakakulong, C. Makalayas, D. Makawala. Uulitin ko, A. Manatili, B. Makulong, C. Makalayas, D. Makawala. Subukin mo nga, Binibining Michelle. Mahusay, bigyan ng isang bagsak. Ang tamang sagot nga sa ikatlong bilang ay letrang B. Ngayon, dumako na tayo sa ikaapat na bilang. Dahil sa pagkakakulong ay higit na naging malapit sa isa't isa ang magkasintahan. Dahil nga sa pagkakakulong ay higit na naging malapit sa isa't isa ang magkasintahan. Ang salitang may diin ay malapit. Narito ang iyong pagpipilian. A. Malapit, B. Mahaba, C. Malayo, D. Malaki. Ulitin ko, A. Malapit, B. Mahaba, C. Malayo, D. Malaki. Sino ang maaaring sumubok? Subukin mo nga, Ginoong Ian. Mahusay, Ginoong Ian, bigyan ng isang bagsak. Tama nga ang iyong naging kasagutan sa ikaapat na bilang. Ngayon, dumako na tayo sa ikalimang bilang. Nakita ng mga mamayanang mapagmalasakit pala sa mga nangangailangan ang kanilang sultan. Uulitin ko, nakita ng mga mamayanang mapagmalasakit pala sa mga nangangailangan ang kanilang sultan. Ang salitang may diin ay mapagmalasakit. Narito ang iyong pagpipilian. A. Mahigpit, B. Malupit, C. Mapanakit, D. Masungit. Uulitin ko, A. Mahigpit, D. Malupit, C. Mapanakit, D. Masungit. Sino ang maaaring makapagsasagot ng huliang bilang? Subukin mo nga, Ginoong Ramil. Mahusay, bigyan ng isang bagsak. Ang tamang sagot sa huliang bilang ay letrang B. Ngayon, atin lang nahanap ang mga kasalungat na kahulugan ng mga salitang may diin. Ngayon, maaari niyo bang basahin ito ng sabay-sabay? Una, kayumanggi, maputi. Ikalawa, maglaho, mamalagi. Ikatlo, makalaya, makakulong. Ikaapat, makalapit, malayo. Ikalima, mapagmalasakit, malupit. Bigyan ng masigabong palakpakan ang bawat isang klase. Tulad nga ng aking nasabi kanina klase, na ating tatalakhayin sa araw na ito ay ang kilalang kwentong bayan sa Maguindanao na pinamagatang si Usman, ang alipin na muling isinalaysay ni Arthur Casanova. Buklatin ang inyong aklat at magtungo sa pahina 9.
Kung inyong mapapansin klase, ako ay may hawak na kahon. Nilalaman nito ang mga papel na nakasulat ang mga numero. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating talakayan sa araw na ito, ay nais ko kayong magbilang kayo ng 1 hanggang 30. Tandaan ang inyong numero dahil ako'y bubunot sa ating kahon kung sino ang maaaring makapagsasagot sa aking mga katanungan. Manatili lamang kayo sa inyong upuan kasama ang inyong mga kagrupo. Samahan niyo akong basahin ang kwentong bayad na pinamagatang Si Usman ang Alipin. Nang mga nagdaang panahon, may isang nangangalang Usman. Pinaniniwala ang nananahan siya sa malayong sultanato at siya ay alipin. Matapang, mataas at kayumanggi si Usman. Higit sa lahat, siya ay matapat. Isang umaga, nagpasya si Usman na bumisita sa palengke, malapit sa palasyo ng namumunang sultang nangangalang Sakarya. Masama ang ugali na si Sakarya. Siya'y malupit at pangit ang itsura. Dahil hindi nga matanggap ang kanyang anyo, nagsagawa siya ng kautusan na ang lahat ng mga lalaki makahigit sa kanyang anyong pisikal ay dapat kitling at maglaho. Sa palengke, nakita si Usman ng mga tauhan ni Sultan Sakarya. Mabilis na nagulat ang mga tauhan sa sultan sa pagkakita kay Usman dahil sa kanilang napansin na mas makisig ito kaysa sa sultan. Kagyat na nag-utos ang sultan na ibilanggo si Usman at pagkatapos ay patayin. Agad naman sinugod ng mga tauhan ang si Usman. Sa tingin niyo, klase, ano ang naging dahilan kung bakit binalanggo si Usman? Muli, ako ay bubunot sa ating kahon kung sino ang sasagot. Ang nabunot ng numero ay 16. Sino ang may numerong 16? Subukin mo nga, binibining Laika. Mahusay, binibining Laika. Ngayon, sino ang gustong magpatuloy ng kwento? Ipagpatuloy mo nga, Ginoong Marlon. Maraming salamat, Ginoong Marlon. Sa inyong palagay, ano ang dahilan kung bakit pati ang anak ng sultan ay naisama sa bilangguan? Muli, ako ay bubunot sa ating kahon. Ang numerong aking nabunot ay 26. Subukin mo nga, binibining Ina. Mahusay, binibining Ina. Ngayon, sino ang nais magpatuloy sa pagbabasa? Ipagpatuloy mo nga, binibining Nika. Maraming salamat, binibining Nika. Sa kabila ng pinagdaanan ni Usman at Potre, anong katangian ang kanilang ipinamalas sa kanilang kapwa-tao noong nagkaroon ng trahedya sa kanilang kaharian? Muli, ako ay bubunot ng numero sa ating kahon. Ang numerong aking nabunot ay 12. Sino ang may numerong 12? Subukin mo nga, binibining Michelle. Maraming salamat, binibining Michelle. Ngayon, sino ang nais magpatuloy sa pagbabasa? Ipagpatuloy mo nga, binibining Nika. Maraming salamat, binibining Nika. Sa inyong palagay, klase, paano kaya magwawakas ang kwento at bakit? Muli, ako ay bubunot. Ang numerong aking nabunot ay 21. Sino ang may numerong 21? Subukin mo nga, Ginoong Daniel. Maraming salamat, Ginoong Daniel. Tingnan natin kung tama nga ba ang inyong pahinuha. Sino ang nais magpatuloy ng ating pagbabasa? Ipagpatuloy mo nga, Ginoong CJ. Maraming salamat, Ginoong CJ. Tama nga ang pahinuha ni Ginoong Daniel kanina. Ikinasal nga si Potre at si Usman at kanilang pinamunuan ang kaharian ng dating sultan. Sa paglipas ng panahon, namayani nga ang kasiyahan, kaayusan at katahimikan sa kanilang kaharian. Para naman sa huli ang katanungan, kung kayo ay bibigyan ng pribilehiyong tatapusin or wawakasan ang kwento
Paano nyo ito wawakasan at bakit? Subukin mo nga, Binibining Jenny. Mahusay, Binibining Jenny. Para sa huli ang katanungan, paano na ipakita sa kwento ang kaugalian at kalagayang panlipunan sa bayan ng Maguindanao? Subukin mo nga, Binibining Glenn. Mahusay, Binibining Glenn. Bigyan ng 3 bagsak. Tama nga nabanggit ni Binibining Glenn na ating napag-alaman klase na kung ano ang mga katangian at kaugalian na taglay ng mga mamayanan at namumuno sa kaharian ng Maguindanao. Gaya nga ng pagiging matulungin sa kapwa, matapat at pagiging magalang. Kaya klase, ang pagiging mabuti sa kapwa ay hindi sa pilitang gawain. Bagkus ito'y pagkukusa dahil kung ang ating puso ay puno ng kabutihan, tiyak atin din itong maibabahagi sa maraming tao. Lalo na sa mga nangangailangan ng mga tulong natin. Gaya nga ni Usman, dahil siya ay may mabuting puso, kanyang ibinahagi ang kanyang pag-aalaga sa mga kapwa nito tao. Sino pa ang nais na magbahagi? Subukin mo nga. Numerong 16. Sino ang may numerong 16? Subukin mo nga, Binibining Kate. Mahusay, Binibining Kate. Bigyan ng 3 bagsak. Tama nga ang punto ni Binibining Kate na kung mabuti ang puso ng inyong pinuno, ay mayroong posibilidad na ito ay mamana ng inyong mga mamayanan. Kaya naman, bilang isang pinuno, kailangan na maging isang mabuti at magandang halimbawa sa iyong kinasasakupan. Upang aking masiguro na inyong naunawaan ng kwento, mayroon kayong panibagong gawain. Sa pamamagitan ng cyclical chart ay inyong isasalaysay ang bawat pangyayari sa kwento. Muli, kayo ay magkakaroon ng panibagong gawain. Gagawin nyo lamang to sa loob ng 5 minuto. Narito ang inyong mga kagamitan. Maaari na kayong magsimula. Meron lamang kayong 5 minuto para gawin ito. Ang inyong oras klase ay tapos na. Maaari nyo nang ipaskil sa pisara ang inyong naging gawain. Ngayon, upang ating malaman kung sino ang unang magprepresenta, ay pipili ang inyong grupo kung ang pipiliin ba ay tao o ibon gamit ang coins. Ang group 1 ay pinili ang tao, samantalang ang group 2 naman ay pinili ang ibon. Akin nang itotos ang coin. Ang unang magrepresenta ay ang unang grupo. Pakinggan natin ang kanilang kasagutan. Mahusay, Group 1. Bigyan ng 3 bagsak, klase. Kung gayon, dumako naman na tayo sa ikalawang grupo. Ating pakinggan ang kanilang pagsasalita. Mahusay, Group 2. Bigyan ng 3 bagsak. Inyo bang naunawaan ang pagpapaliwanag ng inyong mga kagrupo? Mabuti kung ganon. Ngayon, ako ay may katanungan sa isa sa inyong kagrupo. Binibining Annabel, maaari mo bang ibahagi ang inyong napag-alaman sa naging representa ng inyong kagrupo? Magaling! Tunay nga ang inyong naunawaan ang ating naging talakayan sa araw na ito. Ngunit mayroon akong isang katanungan. Sino sa inyo ang nakaranas na maging isang pinuno o leader sa isang organisasyon o pangkatang gawain? Maaari ko bang malaman? Maaari niyo bang itaas sa inyong mga kamay? 1, 2, 3, 4. Bale, 4 sa inyong klase ay naging pinuno o leader na sa isang organisasyon. Ngayon, maaari ko bang malaman ang inyong numero? 14, 9, 10, at 26. Ngayon, bubunot ako sa kahon ng numero kung sino ang maaari makapagbahagi ng kanyang sariling karanasan tungkol sa pamumuno. At maaari niyo bang ihalin tulad ang inyong katangian sa katangian na mayroon si Usman?
Ngayon, ako na ay bubunot sa ating kahon. Ang numerong aking nabunot ay 4. Sino ang may numerong 4? Subukin mo nga, Ginoong Jansen. Mahusay, Ginoong Jansen. Tunay nga na inyong nasabi na mahirap ang pagiging isang leader. Dahil sa iyo bilang leader nakasalalay ang imahe ng isang organisasyon. Kaya naman, kailangan mong pananatilihing maayos at mabuti ang iyong organisasyon o pangkat. Ngayon, muli akong bubunot kung sino pa ang maaari makapagbahagi ng kanyang karanasan. Numero 10. Sino ang may numerong 10? Binibining Yana. Mahusay, Binibining Yana. Base nga sa kasagutan ni Binibining Yana, mahirap nga ang isang tungkulin na pagiging isang leader. Dahil nga bata pa kayo, mahirap pa itong i-handle, ngunit advantage nyo to, anak, dahil kayo ay magkakaroon ng advanced na kaalaman kung paano i-handle ang isang organisasyon o pangkat. Maliwanag ba ang naging katalakayan natin sa araw na ito, klase? Wala na bang katanungan? Kung gayon, manatili kayo sa inyong grupo at magkakaroon tayo muli ng isang gawain. Muli, inyong suriin ang katangian na mayroon ang tauhang si Usman sa pamamagitan ng characterization chart. Kayo lamang ay mabibigyan ng 5 minutos para matapos ang gawain. Narito ang inyong mga kagamitan. Maliwanag ba, klase? Ang inyong oras ay maaari nang magsimula. Ang inyong oras, klase, ay tapos na. Kaya naman ang unang grupo ang siyang mauunang magpresenta. Maaari niyo nang ipaskil sa harapan ang inyong mga naging kasagutan. Mahusay, Group 1. Lahat ng inyong mga kasagutan ay tumpak. Tayo naman dumako sa ikalawang grupo. Mahusay, Group 2. Lahat ng inyong mga kasagutan ay tumpak. Kaya naman, bigyan ng 3 bagsak ang bawat isa klase para sa inyong pinamalas na angking galing sa inyong gawain sa araw na ito. Ngayon, klase, base sa ating kwentong ating tinalakay, anong katangian ni Usman ang inyong maaaring magamit upang mahasa ang inyong kakayahan sa pamumuno? Muli, ako ay bubunot sa ating kahon at ang numerong aking nabunot ay numero 6. Sino ang may numerong 6? Subukin mo nga. Binibining. Len. Mahusay, Binibining Len. Bigyan ng 3 bagsak. Tunay nga ang inyo nang naunawaan ng ating naging talakayan, klase. Kaya naman, sino ang maaaring makapagbubuot ng ating naging talakayan sa araw na ito? Subukin mo nga, Ginoong Konsi. Mahusay, Ginoong Konsi. Bigyan ng 3 bagsak. Ngayon, klase, lantad na ang inyong naunawaan ang naging talakayan natin sa araw na ito. Ngayon, klase, maglabas kayo ng papel at inyong sasagutan ang mga item na may sumusunod na pagpipilian. Kayo lamang ay mabibigyan ng 5 minuto para sagutan ito. Narito na ang inyong mga katanungan. Ang inyong oras ay magsisimula na. Tapos na ang inyong oras, klase. Atin ang iwasto ang inyong mga kasagutan. Maaari na kayo makipagpalitan ng papel sa inyong katabi. Narito na ang mga susing kasagutan. Una, C. Ikalawa, B. Ikatlo, A. Ika-4, D. Ika-5, B. Ika-6, A. Ika-7, B. Ika-8, D. Ika-9, A. At 10, D. Uulitin ko. Una, C. Ikalawa, C. Ikatlo, A. Ika-4, D. Ika-5, B. Ika-6, A.
Ikapito, B. Ikawalo, D. Ikasyam, A. Sampo, D. Bilangin na inyong puntos at ipasa na paharap ang inyong mga kasagutan. Para sa pagpapatuloy ng ating aralin, pakibasa ang lahat ng daan ngayon ay patungong Davao na makikita sa pahina 920. Maliwanag ba? Paalam klase!